Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, babubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Oh, mga kabunyog, mga kababayan, Punto Diretso ulit tayo. Ayan, nag-live naman si Baste. Naglabas ng kanyang reaksyon. Dahil nga hindi siya sumipot sa laban nila ngayon ni General Torre doon sa sa Rizal Memorial Coliseum. Dineclare na si Torre winner by default. Dinumog lang tao, daming tao. Mahigit 10,000 yata yun, sabi kanina ni Takeru Miyamoto Hindi, sa TV talaga, saka sa sa mga video, saka sa mga balita, makita mo, saka sa pictures, grabe ang tao. Talagang excited sana sila sa laban ni Baste saka ni Torre. Kaya lang hindi nga sumipot si Baste. Syempre, hiyang-hiya ito si Baste. Kinantsawan pa nila Tonjing Taberna. At saka pahiya, kahit yung mga DDS supporters nila, hindi siya maipagtanggol talaga namang kahiya yung ginawa ikaw yung maghamon, tapos nung pinatulang ka, umatras, pumunta pa ng Singapore. Habang nandun ngayon, nag-live si Baste. Kumbaga nagda-damage control. Sinasalo yung kahihiyan na sa kanya inabot. Sabi ni Baste, dinidinay ba naman? Hindi naman daw siya ng hamon. Hindi naman daw siya ng hamon. Sabi niya, pag nagsuntukan tayo, ano bang sabi niya? Kumbaga, anuhin niya, kapag nagsuntukan daw sila, talagang anuhin niya daw ito. Pero sa video malinaw naman, di ba? Malinaw naman, napanood natin yung video na yon. Di ba? Ito, panoorin niyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo, kumakaya, bita. Ganun lang. Anong sabi niya? Di ba napakalinaw, Sabi niya, gusto mo suntukan na lang tayo. Anong ibig sabihin nun? Di hamon. Di ba? Gusto mo suntukan na lang tayo. Ang sabi niya, malakas lang naman ang loob mo, mayabang ka dahil nasa posisyon ka. Gusto mo suntukan na lang tayo. Tingin ko kaya naman kita ganun ang pagkakasabi niya. Di hamon yun. Anyway, yan yung ngayon ni Baste, nagpapalusot. Sabi niya, laban naman ako ngayon lang akong Sunday hindi pwede kasi may lakad ako. Pero sa Tuesday daw or Wednesday, pwede na daw siya. Pwede na daw siya sa Tuesday. Hindi lang daw siya, mga July 29 daw. Pero ngayon daw na Sunday, hindi siya pwede. Sus. At saka wala daw camera. Hindi daw bakit daw kailangan pa daw ng camera, pa showbiz pa daw. At saka wala daw na walang gloves. Bare na kamay o sige suntukan. Ang kasi talaga ni Baste, parang parang suntukan ng away kanto. Ay hindi naman, ayaw naman siyempre ni Torre sa ganon. Kung magsusuntukan sila, yung may rules naman na susundin, mayroong purpose naman, mayroong cause, kaya lang ayaw nga ni Baste sa ganon. Masaya naman ako na na nag-iensayo na si Torre ngayon. However, ganito yan.
kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Gusto mo, puntahan kita, walang kamera, suntukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Well, di ko alam kung if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any other day. Kaya, I think mas okay para sa'yo kasi mas may oras ka pa para mag-ensayo. Kasi medyo yung pagsuntok mo, pag job mo, nakababa ka agad yung kamay mo, kailangan nakadepensa yan sa mukha mo. Pag job mo, balik ka agad sa mukha, ha? So, konting advice lang, mag-ensayo ka. Sa dami ng sinasabi ni Baste, nung una, yung condition niya na, na dapat muna magpa-drug test sila Marcos, sila PBBM at ang mga opisyal ng gobyerno. Tapos ngayon na naman, ang sinasabi niya naman, hindi naman daw siya talaga ng hamon. Pangatlo, sinasabi niya na naman, suntukan lang na, na parang sa kanto, na walang rules, walang gloves, tapos walang, wala daw camera. Ay, kung ano-ano na naman pinagsasabi ni Baste. Ang malinaw dyan, napahiya na siya dyan. Napahiya na siya, hindi na siya makaka-recover dyan. Kahit yung mga supporters nila, nahihiyang ipagtanggol siya. Kaya kahit anong palusot niya ngayon, kahit anong sabihin niya na handa siya, hindi naman siya natakot, wala na. Mahirapan niya nang ma-recover yung na yan, kahihiyan niya na yan. Ang malinaw kasi dito, ang nagiging ugali ng mga Duterte, mayayabang, nanghahamon, nagmumura, Pero kapag pinatulan mo, wala. Tiklop. Tingnan nyo si Digong. Hinamon ni Waldy Carbonell ng duelo. Sumipot si Waldy Carbonell. Hindi naman sumipot si Duterte. Pero nung una, nanghamon si Duterte. Pinatulan ni Waldy Carbonell. Diba? Alam na alam yung ganyang pangyayari sa Davao. Ngayon na naman, naulit na naman kay, si Sara Duterte. Mayabang na, na daw, pag may nangyari daw pag namatay daw siya, mayroon na siyang in-instruksyonan o kinausap, napatayin din si PBBM at saka si Lisa Araneta at si Romualdez. Ngayon, nang hinahabol na siya dyan, pinapanagot na siya, na kinakasuhan na siya dyan, nagdi-deny na siya. Mukhang ganyan ang ugali ng Duterte talaga. Ito na naman kay Baste. Ang linaw-linaw naman na ng hamon siya. Ang linaw-linaw na ng hamon. Tapos nung pinatulan, pumunta ng Singapore. Tapos ngayon na napapahiya na, kung ano-ano na naman sinasabi, okay naman daw talaga siya. Wag lang daw Sunday. kung ano-ano naman ngayon sinasabi ni Baste. Ang malinaw diyan, naduwag siya. At grabe ang kahihiyan nila ng Duterte. At pilit niya ngayong nire-recover na mahirap na. Kasi ang simpatsya ng tao nakaituri na. Ang daming daming taong pumunta at naka-raise ng kanina 15 million, umabot yata ng 16M yan. Talagang ang tao, suportado si Torre. Okay, yan ang ating punto diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.